Mga kahigalaan, nahibalo ba kamo nga ang labaw mga gahom adunay ngalan? Diha sa pagpakig-istorya ni Moses sa atong labaw mga gahom, sa dihang didto siya ang faraon dito sa Ehipto. Miingon ang atong labaw mga gahom, "Og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ingon nga Elohim nga makagagahom sa tanan. Apan mahitungod sa akong ngalan nga Yahwa, wala ba nila ako hiilhi?" So kana mga igsuon, usa ka dakong pangutana nato nga ang atong labaw mga gahom aduna bay ngalan. Sa maong teksto mga igsuon, pasabot nga ang atong labaw mga gahom aduna gayoy ngalan. So diha usab mga igsuon sa Proverbio 30 bersikulo 4. Gingon diha, "Kinsa bay nakasaka ngadto sa langit, og nanaog? Kinsa bay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinumo? Kinsa bay nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panapton? Kinsa bay nagapahimutang sa tanang mga kinatumyan sa yuta? Kinsa ba ang iyang ngalan o kinsa ba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki kung ikaw nahibalo?" Usa ka dako kayong pangutana mga igsuon, nga kita nakaiwala ba sa atong labaw mga gahom? Kasagaran gitawag lang siya og Dios, Ginoo, sa English, Lord, God. Apan kana mga igsuon, dili na siya ngalan sa atong labaw mga gahom, kundili mga pipila lamang ka mga titulo nga usahay diha sa ato ang mga pagtuon nahimo kining mga paganong titulo diha sa atong labaw mga gahom. So mga igsuon, unsa ba ang ngalan sa atong labaw mga gahom sumala diha sa mga referensya ug sa uban pod nga mga artikulo? Gingon diha sa Judaism 101, sa part o sa ilahang titulo nga The Names of God, gingon dira, "The most important of God's names is the four-letter name represented by the Hebrew letters Yod-He, Vav-He, or YHVH." Kini nga sinulat nga Hebrehanon, gitawag usab ni sa Grego nga pinulungan og Tetragrammaton. Ang pulong Tetragrammaton, matud pa dinhi, from the BibleStudy.org, the word Tetragrammaton comes from the Greek tetra, meaning four, and gramma, which means letters. It refers to the four consonants Yod-He, Vav-He, written from right to left in the Hebrew, used to designate God's names in the Old Testament's original manuscript. So dinhi mga igsuon, ang kaning gipakita nato karon nga imahe. In the Hebrew Bible, the Tetragrammaton occurs 6,828 times, as can be seen in the Biblia Hebraica Stadtgartensia. So sa daang kasulatan mga igsoon, o sa gitawag nato og Hebrew Bible, sa una pang panahon, dugay ng panahon, ang ngalan sa atong labaw mga gahom, makita siya mga hapit 7,000 kabises. Or matud pa sa specific is 6,828 times. So kini nga Tetragrammaton mga igsoon, matud pa sa uban pod nga mga referensya, giingon dinhi, Hebrew name for God, a four-letter Hebrew name for God revealed to Moses, usually written YHVH. Matud pa diha sa Exodo 3:13-15. Orthodox Jews regard this name as too sacred to be pronounced. Matud pa din mga igsoon nga
ang mga Orthodox Jews naga-consider ani nga ngalan nga usa ka balaan kaayo diha sa pagpamulong nining ngalana. So another reference may igsoon sa mygewishlearning.com. Gingon din the Tetragrammaton referred to in rabbinic literature as Hashim, or meaning sa Hashim usa ka Hebreonan pulo nga pasabot the name, or Shem Hamiforash, the special name, is the word used to refer to the four-letter word Yud He Vav He. That is the name for God used in the Hebrew Bible. Matod pa ni sa mygewishlearning.com. Sa uban usab nga mga referensya, universalium.encyclopediaacademic.com, gingon dinhi, the Hebrew word for God consisting of the four letters Yud He Vav and He, transliterated consonantly usually as YH, VH, now pronounced as Adonai or Elohim in substitution for the original pronunciation forbidden since the 2nd or 3rd century before the Common Era. Sa unang panahon mga igsoon, kini nga ngalan is wala gini siya ginalitok sa mga Hudyo tungod sa gina-consider ni nga balaan kaayo alang diha sa paglitok ang ngalan. Isa po na sa hinungdan mga igsuon nga daghan ang mga katawhan nga wala makaila sa tinuod nga ngalan sa atong labaw mga gahom. Sa collinsdictionary.com usab, dictionary ni mga igsuon nga makita po diha sa ato ang mga internet. Ug sa uban pod nga mga hard copies na man po ni mga dagkong dictionary sa unang pang panahon wa pa mausa ning internet ning Collins Dictionary. Gingon diri, Tetragrammaton, the Hebrew name for God revealed to Moses on Mount Sinai, Exodus 3, consisting of the four consonants YH, VH, and regarded by Jews as too sacred to be pronounced. So mao ni mga igsuon ang Tetragrammaton. Mao ni pagkasulat nga Hebrehanon nga letra nga gitawag og Tetragrammaton. So atong basahon mga igsoon, kining isa Y, H, V, H, or Yud He, Vav He sa Hebrehanon nga pinulungan. Ang pagbasa diha sa Hebrehanon nga pulong mga igsoon o Hebrehanon nga mga letra, magsugod diha sa right to left, no? Magbasa ta, magsulat ta gikan sa right padulong sa wala. Lahi man sa ato ang English alphabet kay magsulat ta gikan sa wala padulong sa tuo. Pero sa mga karaang mga sinulat mga igsoon, labi na sa Hebrew, mga Hebrew language, ang pagsulat is gikan sa tuo padulong sa wala. The name YHVH according to some research and references. The Jewish Catalog, mao ni ang Jewish Catalog, usa ka magasin sa mga Hudyo. Matod pa dinhi, Yud and He, the first two letters of the name of God, and Vav and He is the last two letters of the name of God. Thus equivalent and representative of YHVH, the four-letter name of God. So mga igsoon, ang mga Hudyo, nagailag yun nga ang ngalan sa itong labaw mga gahom composed of four letters. The YH, VH, or Yud He, Vav He, sa Hebrehanon nga pagkalitok. Diri usab sa Encyclopedia Judaica, diha sa pahina 676, under sa subtitle nila nga The Prohibition of Use of the Names of God. Gingon dinhi, as the Talmud expresses it,
Not as I am written, I am pronounced. Am I pronounced? I am written Yud He Vav He, and I am pronounced Aleph Dalet or Adonai. Kini mga igsoon, gisulat gini dinhi sa Encyclopedia Judaica nga tungod sa kasagrado sa maong ngalan, kung makakita sila anang litraha nga YHVH or Yud He Vav He sa Hebrehanon nga pulong, ilan ang litukon og Adonai. Sa pagrespeto nga dili mapasipalahan ang ngalan sa atong labaw mga gahom. Diri usab sa The New Standard Jewish Encyclopedia, giingon usab dinhi, YHVH, the Tetragrammaton or Shem HaMephoras, was the particular name of the God of Israel and occurs nearly 7,000 times in the Bible. Diri usab sa Universal Jewish Encyclopedia, gi-close parenthesis nga ang four-letter name of God is YHVH. Og diri usab sa reformjudaism.org, a Jewish life in your life. There are many different names for God in the Hebrew Bible or the Tanakh. These include YHVH. Og diri usab sa academic dictionaries and encyclopedia, giingon dinhi, Rabbinical Judaism teaches that the four-letter name of God, YHVH, is forbidden to be uttered except by the high priest and the holy temple on Yom Kippur. So kini mga igsoon, mga ebidensya, mga referensya o mga artikulo nga naghatag og idea kanato nga ang atong labaw mga gahom naagid siya ngalan. Nga sa una pang panahon, ang mga Hebro o ang mga Israelitas nagsulat ani o nagbasa ani diha sa iyang upat ka litra diha sa iyang ngalan. Nga mao ang sa Hebrehanon nga pulong o litra is Yud He Vav He, og sa atong English karon is YHVH. Asa ba nagagikan ang ngalan sa atong labaw mga gahom? Matod pa sa mga scholars nga ang ngalan sa atong labaw mga gahom originated in the Hebrew verb. Originated in the Hebrew verb, the Haya and Hava. Matod pa sa Strong's and Young's Bible Concordance, both agree that the name originated from the verbs Haya and Hava, meaning to exist, the existing, ever-living, eternal one. So makita nato na maigsoon diya sa Strong Concordance Hebrew English Dictionary, numbers 3068, 1933, and 1961. So according to Gesenius Hebrew English Lexicon, pages 219 hantod sa 222, the Hebrew characters and vowel points used, one can see the name is derived from Haya and from Hava, meaning the existing one. So ang Haya o Hava mga igsoon, usa ka na ka verbo nga Hebrehanong pinulungan nga nagbuot pasabot nga nagalungtad. Ang usa nga nagalungtad or the existing one. Sumao ni mga igsoon ang Hebrew letters nga Haya o Hava. Haya mo sa ibabaw nga Hebrew letters, o ang Hava mo sa ubos nga Hebrew letters. Haya meaning be or become, and Hava meaning the existing one. So kung makita nato mga igsoon, kung notice nato, kanang ha diha, article lang na siya. Ang ha sa Hebrew hanon nga mga pinulungan is
kasagaran nagbut pasabutan na niya is the, no? Okay. Example, sa Genesis 1:1, "In the beginning, Elohim," or God sa uban nga mga Bible, "created the heavens and the earth." Sa Hebrehanon pa, "Bereshit bara Elohim it hashamayim viit haaretz." So kung moingon tag the heavens, sa Hebrehanon na siya gilitok na siya nga ha-shamayim. So heavens, shamayim. So kanang the diha is hana siya. Hana siya sa Hebrew. Kung moingon tag the earth, sa Hebrew na siya is ha-aretz. So kanang earth diha is aretz, and kanang the diha is ha na siya sa Hebrew. So matod pa diri mga igsoon, prefix ha in the Hebrew word is equivalent to the English article the. Unsay gikasulti sa mga Hudyo mahitungod sa YH o VH. So balik ta sa Jewish catalog, diri sa ilang subtitle nga "Wrapping Oneself in the Talit." Matod pa dinhi, "For the purpose of unifying the Holy One, blessed be He and His presence with a mixture of fear and love, for the purpose of unifying the YH or Yud-He of Almighty name," no? The masculine name of the Almighty, "with the VH of His name," or the feminine name of the Almighty. In one complete unity, in the name of all Israel, I wrap myself in this talit. Ngayon ang i-ana sa ilahang liog. Mo ni talit. So, mo ni mga igsoon, balik ta, no? Mo ni ang Hebrew letters nga haya, o ang Hebrew letters po nga hava. Kita na hibalo nga ang ha diha is meaning ana the. So kung kanang ha, kung article lang na siya, pwede rin po na nato na walaon, no? So atong walaon, ang ha. So ang mabilin is ang ya o ang va. Kung walaon na to ang ha, which is mga article lang na siya, diha sa Hebrehanon nga pulo nga haya o hava, ang mabilin diha is ya o ang va. So mubalik ta sa Jewish catalog, gingon diha, "Wrapping oneself in the talit, unifying the Holy One, unifying the YH or Yud-He of the Almighty name," the masculine name, "with the VH of His name," the feminine, in one complete unity. But pasabot, i-unify daw nato ang Yud-He or YH o ang Vav-He or VH nga ngalan sa atong labaw mga gahom. So karon atong i-unify. Okay. So karon ato nang na-unify mga igsoon. Ang Yud-He o ang Vav-He nga ngalan sa labaw mga gahom. So kung atong i-unify na siya, mao ni ang gitawag nato ganiha og tetragrammaton. Nga ang buot pasabot niini nga tetragrammaton, ang pagbasa is Yahweh. The existing, ever-living, eternal one. So mao na buot pasabot sa Yahweh mga igsoon. Naa siya'y meaning. No, ang Yahweh is gikan sa word nga haya in hava, nga ang buot pasabot the existing, ever-living, eternal one. So the name Yahweh, according to biblical scholars and general references, no? Diri sa sinulat ni William Smith sa tuig 1863 sa iyahang A Dictionary of the Bible about the different Hebrew forms. The votes of others are divided between Yahweh, supposed to be represented by Yahweh of Epiphanius, and Yahweh. So diri usab sa magazine, no? Magazine ni sa Seventh-day Adventist. Kining Advent Review and Sabbath Herald, June 13, 1974. From the editors by Don F. Neufeld. Gingon dinhi, "This artificial form Jehovah is not a genuine name. But having established this much,
The pronunciation of this name is still not uniform. A common pronunciation is Yahwa, but one with a German background might pronounce it Yahva. So bisan ang mga artikulo o mga magazine sa Seventh-day Adventist maigsoon nag-recognize nga with a German background ang ngalan sa atong labaw mga gahom is Yahva. Diri usab sa American People's Encyclopedia, copyright 1951, gingon diri under the name Jehovah. Many critics contend for Hebrew Yahweh, some for Yahva, and some for Yahavu. It is generally derived from Hava, an old form of Haya, meaning he is. So ganiha atong hibaw-an, no? Atong natun-an ganiha nga ang Hava, ang buot pasabot is the existing one, no? Or he is. Okay. So diri may isuon sab sa Restoration of Original Sacred Name Bible, copyright 1976, printed in the United States of America. Diha silang preface. Gingon diri, the name in Hebrew is composed of the 10th, 5th, and the 6th letters of the Hebrew alphabet, Yud, He, Vav, He. Reading from right to left, the equivalent of these letters in English are YH, VH. With the vowel A between Y and H, so mahimo siyang Ya. And between V and H, nga na ay A, is mahimo siyang Va, making the correct name Yahva. These four Hebrew characters can be found alphabetically in the divisions of Psalms 119, which contain the Hebrew alphabet. So kung gusto niyo makita ang Yud, He, Vav, He, bisan sa inyong mga Bisaya nga mga Bible, tanawan ninyo ang Salmo 119. Makita ninyo diha, no, nga naay mga Hebrew letters nga nalaki po diha ang Hebrew letters or upat ka litra nga ngalan sa ato ang labaw mga gahom. Okay, diri usab sa Universal Pronouncing Dictionary of Biography by Joseph Thomas, kini daw nga image, no, nga tetragrammaton gi-pronounce ni siya nga Yahva. Okay. So mga igsoon, klaro kaayo mga igsoon nga ang atong labaw mga gahom nagpahayag yun sa iyang ngalan. Gani diha sa Old Testament, sa Hebrew Bible o gitawag nila og Tanakh, adunay or almost 7,000 ka bisis nga ang ngalan gibutang gid diha mga igsoon, litra por litra. Kanang gitawag natog tetragrammaton or the Hebrew letters, the Hebrew 4 letters nga pangalan sa atong labaw mga gahom. Kana pa lang mga igsoon, nagpahayag na nga ang atong labaw mga gahom aduna gayud siya'y ngalan. Dili lang kay na atong litukon lang nga Ginoo, Diyos, no, sa uban. Say tawagon siyang sa Tagalog pa Panginoon. Mga igsoon, diha sa Isaiah 52:6, giingon diha mga igsoon, tungod niini ang akong katawhan makaila sa akong ngalan. Sa English may igsoon, therefore shall my people acknowledge or know my name. Kung kita katawhan ta sa atong labaw mga gahom, makaila kita sa iyang ngalan. O kung gusto nato nga mahimo kitang katawhan sa atong labaw mga gahom, kinahanglan gayud, giingon diha, shall know my name. Ikinahanglan gayud nga kita makaila sa ngalan sa atong labaw mga gahom. So mga igsoon, kita nahibalo nga diha sa ato ang pagtuon, ang ngalan sa atong labaw mga gahom sa iyang upat ka mga Hebrehanong litra, Yud, He, Vav, He, sa English gitawag siya og YHVH, og ang ngalan mga igsoon kining upat ka mga Hebrew nga letters adunay originate nga Hebrew verb nga Haya and Hava
nga ang atong labaw mga gahom kining upat ka litra gibasa gid ni siya nga Yahweh, nga ang but pasabot the existing, ever living, eternal one. Maalon to maigsoon og maayong gabi kanatong tanan.